Pero pag naalala mo, sino yung mga naging kaibigan mo? Sino yung... May mga nandigaw sa'yo during the time? Ito na may pagbabalik-alala lamang. Alex, if you're there, forgive Tito Boy. During Starstruck days? Starstruck. Okay lang talaga sa kanila ma-mention. Oo naman, siguro. Ang tagal na noon. Oo nga, no. Hindi na wala na sa kanila yun. Mga masasaya na sila. And you are happy and, you know, you're all in good... Ang daming explanation. No. Really, the latag is that you are in a good place. They are in a good place. And that's it, you know. Okay, medyo ilan-ilan sa kanila yung nag-show ng interest. Pero yung seryoso talaga was Paolo. Paulo Avellino. Avellino. Yeah. Okay. Kami din yung naging close. Siya talaga yung tagapagtanggol ko that time. Siya yung talagang naka-close. Alright, so how long you were together? During Starstruck? You became officially an item? Or ligaw lang? Naging magka-love team din kami sa ibang mga shows. Opo. Okay. Pero yung official, hindi. Hindi kami naging... Hindi. Okay. Friends. The circle. How was it? Kumusta yung dynamics mo sa mga ibang kasamahan mo sa Starstruck? I think I was very misunderstood. You were? A lot, yeah. Because? Kasi siguro among all of us, ako yung parang hindi ko alam yung pinapasok ko. Kasi some of them may mga experience in the past. With showbiz. Ako galing sa probinsya, alam mo yung school lang po yung alam ko. Hindi, ibang-ibang mundo ang Starstruck sa akin noon. Tapos yun lang, parang na-misinterpret ako. Tapos parang feeling ko, tingin nila pagudi-good shoes ako that time. Tapos very tahimik ako, ganun po. Okay. And because you felt you were misunderstood, I isolated myself. Ayun, hindi ko kasi, I didn't wanna insist. Okay. You know? Well, you have some friends mula sa season ninyo sa Starstruck who want to say hello. Can we have the first one, please? Really? Dito, panoorin natin. Hi, Jewel Mish! Kamusta ka naman? Grabe, nakakamiss ka. Naalala ko pa yung Starstruck days natin. Ang ultimate sweetheart ng Batch 4. At grabe yung focus natin sa Starstruck sa pagiging artista. Pero ngayon, nasa na tayo? Mommies na tayo. And nakikita ko na talagang na-enjoy mo yung pagiging mommy. Ngayon, ilan na yung kids mo? Naku, sana ako din. Pero I'm happy to hear na nandito ka sa Pinas. Sana may mga gawin kang projects. And sana makatrabaho kita. Sana magkita tayo. Let's catch up soon. Namimiss na kita, magchikahan tayo. Pero happy ako na na-enjoy mo ang buhay mommy, na-enjoy mo ang family life. Ako na-enjoy ko din. Halika, mag-usap tayo. Hello, Jewel! Welcome home. Literally and figuratively. At syempre, dito tayo sa Sparkle, na dating GMA Artist Center. Ayan, dito tayo lahat nagsimula. 20 years ago. At syempre, ikaw ang nagwagi na ultimate sweetheart. And syempre, ikaw ang ultimate sweetheart ng family mo ngayon na napakaganda. I love it. Congratulations. And sana i-bless pa ni Lord yung mga future plans mo. Kahit sa showbiz man yan or outside showbiz. And syempre, sana lagi kayong masaya as a family and healthy palagi. See you soon! There. Wow. Oh, Chris. Thank you so much, guys. Salamat. That's so sweet. Nasaksihan mo yung kay Chris, yung ginupitan siya ng buhok? Opo. Ay, grabe yung iyak niya nun. Naalala mo yun? Grabe yung iyak niya, pero she did so good. She handled it Very well. And but of course, she was, totoo lang talagang may iyak ka. Kahit ako, iyak ako. Kung ako yun. No, but she talks differently now. We're both mommies, I you know, and iba na yung lingwahe, di ba? Even si Charisse. Si Charisse ba, nagandahan ka sa kanya noon? Ma-appeal si Charisse. Totoo yun. Iba ang appeal niya kasi, tsaka natatalinuhan kasi ako sa mga komedyante, yung magaling, yung mga humorous. Okay. Matalino.